Kita natin na okay pa yung mataas pa yung resistance niya, pero ang ESR niya mataas, no? Ay, hindi pala, 0.23. Pero ang nakalagay dito sa table itong ESR meter natin is 0.08. So 0.08, 0.23, medyo malayo-layo din yan, di ba? I-minus natin, ba? Ilan yung ano kalaki yung difference? 0.023 minus 0.08. So 0.15 yung difference, no? Based dito sa table ng good na ESR for 1000 microfarad 35 volts. Ito 36, that's fine. 1 volt difference. Kasi wala siyang 35 dito, no? 25, 36, 63. So, I think this is bad. Now, kasi actually para magaan na kasi siya, guys, no? Pero pumapasa pa siya. Yan ang, alam nyo, guys, sa mga baguhan, itong capacitor is itong isa na pinakasakit sa ulo sa troubleshooting minsan. Bakit? Pag leakage lang siya or leaking lang siya, no? Leaking lang itong capacitor na to. Hindi mo basta ma-detect yan sa mga ordinaryong tester like ganito, no? Nakita nyo? Iti-test natin dito sa very common na tester natin ng mga technician, analog. Yan naman. So 1000 microfarad times 1. Tingnan nyo kung mag-deflect. Tingnan na natin kung anong deflect. Yan. Yun lang makita mong range. Itaas-taas natin konti ang range. Tapos baliktarin natin. Pag nag-test ka kasi dapat baliktarin mo para, kasi pag isang direction lang ulit-ulit hindi na magde-deflect yan, no? So ibig sabihin pag ganito ngayon baliktarin mo ulit para mag-deflect kasi nag-charge at discharge yan, no? So ito yan, tapos ganun lang ang sinasabi natin for me, na good indication. Ibig sabihin nag-charge, nagdi-discharge. So baliktarin natin. Kasi pag ganun pa rin, hindi na yan magtakbo ulit, no? So, kailangan baliktarin mo naman siya. Ganyan. Then, nakita nyo? Yan, yung deflection na yan sa tester, sa analog is, accordingly, that's good. Pero, kahit may leak na or leakage na yung capacitor, halos ganun pa rin ang reading niya. No? So kaya nagkakaroon ng misinterpretation sa pag-identify ng good and bad using ordinary tester. Kaya itong ESR actually, ito yung effective na pang-test ng capacitor. So ito, nakita nyo naman. Subukan natin, ulitin natin, ha. Ulitin natin, i-reset natin siya. Then ulitin natin. Dito kaya sa isang butas sa 1 and 3. Okay, lock natin. Tapos test natin. Tapos nakita sa video. See? Ganun pa rin ang capacitance, no? 1191, hindi nagbago, pero sa kabilang butas ko siya, sa 1 and 3 ko siya nilagay. Kanina 1 and 2. ESR niya ngayon is 0.11. Kanina 0.23. Ngayon 0.11. Still malayo pa rin sa 0.08. No? Malayo pa rin dito sa 0.08 na ESR for 1000 microfarad, no?
So, 0.11 minus 0.08. Oh, malapit na, no? 0.03 na lang ang difference. So, minsan yan, nakakalito, no? Kaya sabi ko, ito yung minsan sakit sa ulo. Special nakita nyo. Sa ibang board, napakarami nitong ganito, no? So, kung suspect mo ngayon capacitor, isa-isahin mo yan, no? So, kung may ganito ka, kung wala kang ganito, yung mga tester na ganito, no, na bubunutin mo pa tapos isaksak mo siya dito, i-plug in mo dito sa butas, or de kaya itong tester, no, itong tester na ito, pag tines mo kasi sa board, no, na naka-solder pa ito sa board, hindi rin effective yung reading mo kasi pwede ring ma-detect yung ibang connection doon sa board, no? So, pinaka-the best pa rin i-pull out mo. So, kung marami, i-pull out mo, balik, pull out, balik, no? Para sa tingin mo, good naman, balik mo naman, kuha ka na naman ng iba, na suspect mo, tester naman, tapos sa tingin mo good, balik mo naman uli, no? Pero, ito, sa ESR, hindi na kailangan i-pull out yung capacitor. Kahit naka-solder siya sa board, malalaman niya yung ESR ng capacitor na yon. So, pag ano siya dito, out siya dito sa table na to, ang ESR, so, sabihin mo, bad yon, no? Bad na siya. It's either a leakage or short, whatever, open, no? So, yun ang mga ano sa troubleshooting. Hindi madali, guys, no? Sana yung mga customer magbayad naman kayo ng tama sa mga technician kasi kawawa naman yung mga technician, guys, no? Ang hirap maghanap ng mag-troubleshoot tapos minsan parang iba gusto nila libre na lang, no? Paano na lang yung mga technician hindi na hindi na makabili ng brief dahil binabarat nyo naman, no? Tapos pag nag-back job pa, balik nyo, wala pang bayad, no? Back job. So, wala na. Kawawa, kaya maraming nagre-resign kumbaga, o nagre-resign sa ganitong trabaho dahil parang hindi naman kumikita, no? Pero masakit sa ulo. Minsan magalit pa yung customer, no? Dami. Pabarangay ka pa ng customer. Ganong na mga technician. So, happy yung technician pag naayos, pero pag hindi, may consequence, no? Pero pag naayos, parang ayaw magbayad. Yun lang yun. Bato-bato sa langit na lang sa mga customer na gano'n, no? So, be fair naman. Hanap buhay naman kasi yan, eh. At saka, nag-aral din yan. Nag-aral din sila para matuto. Dami din silang, sinakripisyo. Alright? Yan lang, guys. Tapos, eto. Wala tayong, ewan ko, may pamalit tayo nito, no? Pero hindi naman to, ano lang to, backup lang to. Kahit wala ito, tama, kahit wala to, gagana pa rin yung clock, siyempre. Pero, yun lang. Parang wala siyang backup. Backup supply kasi yan, i-plug natin.
Ayan guys. Gumagana naman siya, no? Kahit walang capacitor, pero yun. Pag binitawan mo, yan o. So, kailangan meron pa rin siyang, kailangan niya talaga yung capacitor na yun. Sana yun? Eto. Bukan natin. Positive. Nakita nyo guys? Tanggalin ko yung capacitor nawawala siya, no? So, ibig sabihin, gumagana pa ito. Ito. So, wala siyang relation. Ito naman, kita nyo, kahit walang battery naman, parang bumaliktad siya, no? Ito, pag walang capacitor, andyan siya. Pero pag nalagay ang capacitor, ang kulang yan, yan din pa rin yung kulang, no? Yan, kahit may capacitor. Pero minsan, andyan naman siya, oh. Yan, andyan naman siya, oh. Wala lang siya. Sa anong may problema dito sa clock, no? Subukan natin i-resolder, guys. Unplug muna natin. Subukan natin i-resolder yung clock dito. Baka may loose contact lang siya. Okay. Ito yung clock section. Natin siya i-resolder. Baka may mga paalang siya na loose contact, something. Sige. Ganun lang pag guys, pag resolder guys. Yan. Konti-konti lang para hindi magdikit-dikit, no? Ito yung paa ng IC na malaki. Yung sa clock. Baka may loss lang, something. Ito na yung mga isang approach natin na minsan na nagre-resolder tayo para baka mayroon lang mga lost contacts, mga cold solder, ganyan. Kasi 1988 model pa ito guys. So, dapat yung kamay natin hindi pasmado para hindi magdikit-dikit. Pagkatapos yung tawag dito, mag-araro, wag agad maghugas ng kamay para hindi mapasma. Ito naman yung mga paa ng display, no? Ito. So, i-resolder din natin para siguradong walang lost contacts or cold solder.
Okay. Ito pa. Alright. So, actually, meron pa dun sa loob na dapat isolder. Eh. Baka meron dun dito. Pero mahirap na isolder to eh. Nasa loob eh. Kaya pa na masingit. Sa loob eh. Ito kasi yung connection ng itong ribbon wire na to, no? Galing dito sa board papunta sa display. Pag nag-solder kayo guys, dapat tamaan nyo yung board. Para, ibig sabihin, uminit din yung board. Hindi yung lead lang yung tinatamaan ng welding ng soldering iron. So hindi siya masyadong magdidikit sa board. Yung solder. Tapos yung ganito, dahil medyo maliliit, linisin palagi yung tip ng soldering iron para wala masyadong nakadikit na lead. Ayan guys, halos sa solder na lahat. So, subukan natin. I-plug natin. I-weld muna natin dito temporary yung itong capacitor. This is positive here. Temporary lang. Ibalik natin yan mamaya. So, i-plug natin. Ganun pa rin siya guys. May kulang pa rin siya. Saan kaya na connection yan? Yan o, kulang. It's possible na sa display ang may problema, pero kung sa display minsan lumalabas naman siya, no? Tapos kung dito naman sa chip, sa IC,
Yan ang hindi natin alam. Kung sa IC. Kasi itong sa clock, ito lang naman ang pyesa niya talaga, yung itong chip na to, itong malaking IC na to sa ito. Ito lang naman yung nagdadala ng clock, ito. So ito mga additional component na to, hindi naman siguro to ano. Problema. Ito yung supply output. Bukan natin ano. Unplug muna natin. Okay, medyo mahaba na yung ano natin guys, yung video natin. I-cut muna natin to guys, no? Tapos subukan ko muna i-troubleshoot. Yung okay naman yung radio, no? Yung clock na lang na may kulang na isang display, isang segment. Pero minsan lumalabas naman siya sa ibang number something. Pero sa ibang number nawawala siya. So hindi sa display. So dito sa driver ng display. Ito sa IC lang naman siya galing lahat. Yung leg nitong display. Sa IC naman to lahat galing. Yan yung sinolder natin. Ito. Ito yung ribbon wire. Papunta dito sa display. Ito yung paa ng IC. Kaya nakadiretso lahat dyan. So, subukan ko pa munang hanapan ng iba pang trouble, no? Baka may makita tayo na trouble. Bakit may nawawala isang segment? Minsan lumalabas naman siya sa ibang number. Sa iba wala, sa iba meron. Okay? Okay, sana kung wala na lang siya lahat, kahit anong number wala, pero pag ibang number meron, pag ibang number wala. So, yan yung mga mahirap hanapin na ano, no? Bakit ganun? Kung display naman, hindi naman masabing may display, may sira yung isang segment na yun dahil sa ibang number nga, lumalabas naman siya. So, cut muna natin guys, medyo mahaba na yung video natin. More than 1 hour na. So, i-video ko lang uli kung anong makita ko dito. Alright? So, yun lang muna guys. Happy week. Still happy weekend dito. Saturday. So, enjoy the weekend. Keep safe. God bless you all. God bless us all. Bye.